Isang tanong, isang sagot, Charles Ignacio Monterde. Napalunok ako sa buong pagbanggit nito sa pangalan ko na matiim na nakatitig sa mga mata ko. Ano? Kabadong tanong ko lalo na't napakaseryoso nito. Gusto mo ba ako? O mahal mo din ba ako? Diretsahang tanong nitong ikinalunok ko ng sunod-sunod. Charles, gustong gusto kita. Tarantang bulalas ko na ikinangiti nito. Pero magkaiba ang gusto sa mahal. Ungot pa nito. Napahaplos ako sa pisngi nito at mariing humalik sa kanyang noo. Kate naman. Nahiya na ako dahil nanunodyo na ang tingin at ngiting iginagawad nito. Nagiinit na nga ang mukha ko pero heto at tuwan-tuwa na naman itong inaalas-kador ako. I want to hear it, baby. Do you love me too? Mahal kita. Kahit naman hindi ko sabihin ay mababasa sa mga mata ko na mahal din kita. Pagtatapat ko. Hindi na ako magiging duwag muli. Ayoko nang maulit ang nakaraan na lalayo ito sa akin. Handa akong harapin ang lahat na magiging kapalit ng pag-amin ko dito. Buo na ang desisyon ko. Ipaglalaban ko na ang babaeng mahal ko. Tom, baby. Finally, umamin ka din. Bulas nito na mahigpit akong niyakap. Tumulo ang luha ko pero luha na dulot ng sobrang saya. Gumaan ang bigat na dinadala ko sa dibdib at parang nabunutan ng tinik. Dahil sa wakas ay maayos na kami ng mahal ko. Nakala ko'y hanggang panaginip ko na lang ito mararanasan. I'm sorry, baby. I'm sorry, nasaktan kita. Umiling-iling ito na mahigpit pa rin akong yakap. You don't have to apologize, baby. I understand. Matiim kami nagkatinginan na may matamis ng ngiti sa mga labi. Is it okay with you, baby, kung ililihim na muna natin ito? May kailangan pa akong ayusin eh. Malamig na saad nito na ikinatango ko. Kailangan ko ding ayusin ang tungkol sa amin ni Hannah. Magtatapat na ako sa kanya na may namagitan na dati sa amin ni Kate habang LDR kami at ngayon ay nagkalinawan at balikan na kaming dalawa. Matapos ang engagement party ay tumuloy na ako ng mansyon. Hindi ko na nga nagawang ihatid si Hannah sa mansyon nila dahil sa mga nangyari sa pagitan namin ni Kate. Hindi mapuknat-puknat ang ngiti sa mga labi ko na maayos na kami nito. Para akong nananaginip na naglalakad sa kalagitnaan ng alapaap sa mga oras na ito. Panay ang simsim ko sa wine glass ko habang nandito sa veranda ng silid ko at napapatingala sa nagkukumpulang bituin sa kalangitan. Parang maging ang mga ito ay naramdaman ang saya sa puso ko sa pagniningning nila lahat. Congrats sa engagement mo, bro. I hope mabati mo rin ako pabalik pag kami na ni Kate ang may engage. Napalis ang ngiti ko sa baritonong boses na nagsalita mula sa likuran ko. Napapihit akong sinalubong ang mga mata nito na matiim na nakatitig sa akin na nakangising aso. Lihim akong napapangiti sa isip-isip ko na hanggang ngayon naghahabol pa rin ito kay Kate. Ang hindi niya alam ay nagkabalikan na kami. Ang sarap sanang isampal at ipumukha sa kanya na akin na muli si Kate pero dahil may usapan na kami ni Kate na ililihim muna namin ang relasyon namin habang hindi pa namin naayos ang mga bagay-bagay. Pinanatili kong emotionless ang mga mata ko at pinalungkot ang itsurang lalong ikinangisi nito na tinapik ako sa balikat. Akmang babalik na ako ng silid na makaiwas dito pero hinawakan ako sa braso nito na ikinatigil ko. Nagbabanta na naman ang mga mata nito na matiim na nakatutok sa akin. Huwag kang gagawa na ikaiinit ng ulo ko, Charles. Nagkabalikan na kami at hindi ko na siya pakakawalan pa. So if I were you, mag-focus ka na lang sa fiancé mo. Madiim panguuyam pa nito at pabalang na iwinaksa ang braso ko na nakangising aso bago nagtungo ng silid nito. Napangisi akong naiiling na pinagmamasdan itong sigang-siga na naglalakad papasok ng silid. Go on, my dear stepbrother. Mangarap ka. Libre naman eh.
Kinabukasan ay pumasok na ako ng opisina. As usual, malugod akong binabati ng mga empleyado ko na binabati ko rin pabalik. Pagkatapos kong gumraduate ay pinagkaloob na ni Daddy ang pamumuno sa kumpanya sa amin ni Lance. Pero mas mataas pa rin naman ang posisyon ko sa kumpanya kaysa sa kanya. Dahil akong president habang siya ay vice ko lang. Dumiretso na ako sa private elevator ko na prenteng nakapamulsa. Pagdating ko sa floor ng office ko ay sumalubong agad ang sekretary ko na may malapad na ngiti. Good morning, sir. Nasa loob po ang mami niyo. Bungad nito. Good morning to. Please, prepared coffee for us. Nakangiting bati ko. Yes, sir. Napayo ko pa ito sa akin bago nagtungo ng pantry. Nangingiti akong pumasok na ng opisina ko at natigilan ng mapatingin sa dalawang babaeng nakaupo sa sofa at masayang nagkukwentuhan. There you are. Good morning, son. Masaglang bati na mommy. Lalo ako napangiting naglakad na palapit sa gawin ng mga ito na may malapad ding ngiti sa mga labi. Tumayo ito at sinalubong ako ng yakap. Anong ginagawa niyo dito, mommy? Tanong ko na humalik sa pisngi at noon ito at iginiyang umupo na sofa kaharap si Kate na ngingiti-ngiti sa amin. Kinakabahan tuloy ako sa biglaang pagsugod ng mga ito, lalo na't sa ibabang floor lang ang opisina ni Lance at paminsan-minsan ay dumadaan siya ng opisina ko. Binibisita ka anak? Bakit masyado ka bang busy at wala kang oras para sa akin? Sa kanya? May halong tampo ang tono nito na ikinangiti ko at kinabig na itong sumandal sa akin. Hindi naman sa ganoon, mommy. Nagulat lang po ako at napasugod kayo. Napahagikik pa ito. So paano? Maiwan ko na kayo ha? Iya, ikaw na bahala sa anak ko, Makahulog ang baling nito kay Kate na kaharap namin. I will, mom. Thank you. Take care po. Malambing na sagot nito na ikinangiti at tango ni mommy bago kami iniwan ng dalawa ni Kate na nanunodyo ang ngiti at tingin. Tahimik kami hanggang sa pumasok ang secretary ko at may dalang kape. Maingat nitong inilapag ang mga ito sa kaharap namin center table at magalang na nagpaalam. Tom, baby, I miss you so much. Bulalas nito na patakbo pang lumipat sa gawi ko at kumalong sa akin na parang bata. Natatawa kong niyakap ito at sinalubong ang mga labi nito ng masuyo at malalim na halik na agad din naman itong tinugon. Napayapos din ito sa bato ko. I miss you too, baby. Tara. Paanas ko na kinarga na itong patayo. Yumapos naman ang mga binti nito sa bewang ko habang sapo ko sa bilugang pang-upo nito at naglakad patungo sa salid ko dito sa office na mapusok na, Baby, okay lang ba? Nahihiyang paalam ko na naghahabol hininga. Ngumiti naman na itong humaplos sa pisngi. Go on, baby. I'm all yours. You know that, Malambing na saad nito na naghahabol na rin ang hininga. Napapalunok akong dahan-dahan na inilihis ang strap ng dress nito. Ang mga pagpapatuloy na sana namin ang ginagawa nang makarinig kami ng sunod-sunod na kalampag sa may pinto. Buddy? Charles? Join us, guys. May dala kami dito. Namilog ang mga mata ko na parang binuhusan na nagyayalong tubig at nawala sa isang iglap ang init at pangnanasang nararamdaman ko. Shit, langya naman Napabungis-ngis ako sa sigaw ni Kate. Hindi halatang nabitin ito sa biglaang sulpot ng mga kaibigan. Hey, Kate, Charles, tama na muna yan. Muling kalampag na Leia sa labas na ikinaalarma ko, lalo't nahubaran ko na ito. Charles, ayoko. Dito muna tayo. Pigil-pigil ang pagtawa ko sa parang batang pag-alma nito nang muli kong isinusuot ang dress nito. Baby, ano ka ba? Nasa labas sila, nakakahiya. Napabusangot na naman ito na hinayaan lang akong ayusin ang dress at buhok nito na nagulo. Inayos ko din ang pagkakakusot ng polo at buhok ko bago inakay na itong bumangon ng kama. Baby naman, nandito na tayo. Pagmamaktol pa nito, napangiti akong muli na kinabig ito sa bewang at hinagkan ang mga labi nito ng isang masuyo at malalim na halik na tinugon na naman agad nito. Labas na tayo, baby, habang nakakapagpigil pa ako.
Nanggigigil kong anas na napapahabol hininga sa tagal ng aming malalim na halikan. Nangingiti naman itong napahaplos ng pisngi ko at mariing humalik sa noo ko. Next time, bibinyagan na talaga kita. Pinamulahan akong ikinahagikik nito at mahigpit na yumakap na ikinangiti ko at niyakap din ito. Ang pilya mo talaga, pero mahal mo. Sobra. Hindi ako makatingin sa mata ng mga kaibigan namin sa nanunod yung titig ng mga itong palipat-lipat ng tingin sa amin ni Kate na pinaniningkitan ang mga itong nakangising aso sa aming kaharap nila. Kumain na muna tayo guys. Nantotoong pagkain. Makahulog ang saan ni Danica na pangising-ngisi sa amin ni Kate. Sa uri pa lang ng tingin at ngisian nila ay mukhang nahihinulaan na nila na may namamagitan sa amin ng kaibigan nila. Napaka-alaskador at pilya pa naman ng mga ito. Napuno tuloy ang kaharap naming center table dito sa sala ng office ko sa dami ng take-out foods ng mga ito. Baby, try this one. Napalingon ako sa katabing inumangan ako ng tinusok nitong sushi. Akmanganganga na ako na magsalita si Kate na inagaw kay Erica ang tinidor at isinubo ang nakatusok doong sushi. Napahalakak tuloy ang mga kaibigan nito, lalo na si Erica, na hobby ang pagiging mapang-alaskador at sinusubukan lagi ang temper ng mga kaibigan, lalo na si Kate pagdating sa akin. So territorial, ha? Ngising asong saan ni Jessica kay Kate. Napapahagikik pa mga ito sa inaasta ni Kate. I have all the rights, Jessica. Napapangising saan din ni Kate na tumusok ng sushi na iniumang sa bibig ko at agad ko namang tinanggap. Napapasingap tuloy ang mga kasama namin na nanunodyo sa paglalambing ni Kate sa akin. Mukhang pagod na pagod ka, Charles. Makahulog ang saan ni Leia na ikinasamid at sunod-sunod kong ubo, kaya nagtawanan ang mga ito. Agad namang inabot ni Kate ang bottled water na iniumang sa mga labi ko't ininom ko. Parang bumukol patuloy sa lalamunan ko ang kinain kong sushi sa kalokohan ng mga kaibigan nito. Okay ka lang ba, baby? Malambing na tanong nito nang makahinga-hinga na ako habang hinahagod pa rin ako nito sa likod. Ngumiti ako at tumango. Pinunasan pa nito ang bibig kong nabasa. Bakit ba kayo nandito? Paano niyo na lamang nandito ako? May halong pagmamaldit ang baling dito sa lima na napapahagikik habang lumalamon. Nasaan ba si Ignacio? Oh, I mean, Monterde. The original Monterde here. Nagbalik ka na, body. Kaya panaguradong kung nasaan siya, nandun ka. Makahulog ang sagot ni Erica na sinang-iunan ng 4. Napapailing na lamang si Kate sa mga kaibigan na ngingisi-ngisi sa amin. Bilisan niyo na nga kumain nang lumayas na kayo. Himutok pa nito. Nagtawanan lang ang mga kaibigan namin na napapailing dito. Ako na tuloy ang nahihiya sa inaasta ni Kate kapag kaharap ang mga kaibigan nito. Lumipas sa mga araw na napapadalas ang pagdalaw ni Kate dito sa Monterdes Empire Tower Group of Company na pinamumunuan namin ni Lance. Nailing na lamang ako na para kaming teenager na pumupuslit kapag wala nang kasama sa opisina para makapagsarilinan. Minsan, nahuhuli ito ni Lance na nandito sa kumpanya kaya kinikindatan lang ako nito na tinatanguan ko. Kaya si Lance ang pinapalabas nitong dinadalaw nang hindi kami pagdudahan. Natatawa na lamang ako sa isip-isip ko kapag sinasadya kong pagsulosin ni Lance sa tuwing matatanaw niya akong nasa paligid. Paniwalang-paniwala naman na siya ang pinupuntahan ni Kate na pinapalabas niyang nagkabalikan na sila kahit hindi naman. Napaangat ako ng mukha mula sa pagkakasubsob sa mga papeles na nilalagdaan ko nang may kumatok ng pinto. Come in. Ani ko na muling binalingan ang ginagawa ko. Hey babe, are you busy? Natigilan ako sa pag-sign nang makilala ang boss nito. Akala ko pa naman si Kate ang bisita ko. Buwisita pala. Pilit akong ngumiti nang nagtungo sa likod ko ito at humalik pa sa pisngi ko bago hinila ang katabi kong swivel chair na nakitabi sa akin. Ramdam ko ang nanunot buto nitong pagtitig sa akin. Binabaliwala ako at nagpaka-busy dahil busy naman talaga ako. Kung sakit lang sana ito, ay maisasantabi ko pa ang trabaho ko. Babe, nagugutom na ako. Labas na tayo. Paglalambing nito sa mahaba-haba namin katahimikan.
May pagkain naman dyan sa kitchen, Hana. Tawagin mo si Miss Lionel. Ipainit mo sa kanya pagkain. Bala walang sagot ko na hindi ito nalilingon. Kita ko sa peripheral vision ko na nakamata pa rin ito na napapangusong parang bata na ikinaiirit ako. Pero kung si Kate ang nagpapanguso sa harap ko, ay napapangiti na lamang ako at tuwang-tuwang pinagmamasdan itong nag-aasal bata. Kahit pwede nang punlaan ko ang bahay bata nito nang matigil na. Sige na, saglit lang tayo. Don't you have time with me, babe? Pagtatampo nito, napahinga ako at napahilamos ng palad sa muka. Nagugutom na rin naman ako, kaya pagbibigyan ko na ng matigil na ito at nang makaalis na sa harapan ko. Fine. Walang emosyong saad ko at tumayo na ikinatili at yakap nito. Lihim na lamang akong napapaismid sa paglalambitin nito sa braso ko habang palabas kami ng kumpanya. Panay ang kwento nito ng kung ano-ano habang kumakain kami na kinatatango ko na lamang at halos walang pumapasok sa isip ko sa mga sinasabi nito dahil wala akong ganang makinig. Babe, saglit lang ha. Restroom muna ako. Malambing na paalam nito pagkalabas namin ng restaurant. Iginiya ko nito sa hallway papuntang restroom. Nakayakap pa ito sa braso ko na hindi yata napapansin wala ko sa mood na makasama siya. I'll wait you here. Andi ko nang nasa tapat na kami ng restroom dito sa mall na kinainan namin. Matamis pa akong nginitian nito na napatingkayad at nag-smack kiss sa mga labi ko. Thanks, babe. Napapunas ako ng palad sa akin mga labing hinagka nito. Kahit segundo lang na dumampi ang mga labi nito sa akin ay parang babaliktad ang sikmura ko. Nakapamewang akong palakad-lakad dito sa hallway na hinihintay itong matapos. Nang pagpihit ko ay may nakabangga akong kung ano na ikinabilog ng mga mata ko. Lalo na't nasa tapat lang ako ng malapad nitong dibdib sa laki niyang tao. Napatras ako at nanigas ng mabungaran ang malaking mama na naka-formal at natapon ng hawak nitong coffee sa coat nito. Are you blind, huh? Singhal nito na galit ang mga mata at sa lubong ang mga kilay na nakamata sa akin. Napayuko ako ng ilang beses. Sorry, sir. Kabadong pa umanhin ko dahil may mga bodyguards pa ito sa likuran nito. What's going on here? Napalabi akong papihit nang marinig ang maldita at pamilyar na boses. Kunot-no itong lumapit sa amin at gaya ng dati, emotionless lang itong tumitig sa akin pero pasimpleng kumindat bago binalingan ang kaharap ko na ngayon natulala sa ganda ng kaharap. Mr. Johnson, what's happening here? Usisa nito sa may kadiinan at pagtataray na tono. Oh, Miss Mundo, it's nice to see you. Anyway, this asshole ruined my coat. Tatangat-tangat di tumitingin sa dinadaanan kaya natapunan ng coffee ang coat ko. Mahinang asik nito sa akin. Napaiwas tingin ako sa pagpapahiya nito sa akin kay Kate. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang inagaw ni Kate dito ang hawak na coffee at isinaboy sa kaharap namin. Don't you ever insult my man in front of me, especially in my building, you bastard! Bulyaw nito na ikinanigas at putla ng kaharap naming mama, maging mga bodyguards nito. Napalunok ako sa sinabi nito lalo na't napapatingin na sa amin ang mga tao na nagbubulungan. Get out of my mall, Mr. Johnson, bago pa kita ipakaladkad palabas sa mga tao ko. And one more thing, I won't invest at your company anymore. That's your punishment for insulting the man I love the most. Kilalanin mo, binabangga mo. Lalong namutla ang tinawag nitong Mr. Johnson na nangungusap na ang mga matang napatingin sa akin. Nagpatianod na lamang ako nang hinila ko palabas ng mall hanggang sa harap ng BMW black car nito. Hop in. May pagmalda pa rin ang tono nito dahil hanggang dito ay nakatanaw ang mga tao sa amin na nagbubulungan. Akmang bubuksan ko ang pinto sa likod nang pinaningkitan ako nito na ikinangiwi ko. Damn it, Mr. Montarde. Dito ka sa harap. Hindi mo ako driver. Pagmamaldita pa nito at tahimik kami habang paalis ng lugar. Pagpasok namin sa kotse nito ay kaagad niyang pinaharurot. Nasulyapan ko naman sa side view mirror ang palabas na si Hana at napapapadyak at sabunod sa ulo na nakatanaw sa kotseng kinalulunanan kong palayo dito. Sorry baby, I didn't mean to shout at you.
Napalingon ako sa malambing na boss nito na pinag-intertwine ang mga daliri namin at pinagahalikan ang kamay kong ikinangiti at iling ko. It's okay baby. Ang galing mo nga eh. Napabungis-ngis naman ito na ipinark sa harapan ng isang convenience store ang kotse at nangingiting humarap sa akin. Wait for me baby. I'll just buy something. Anito na nagtanggal na ng seatbelt. Samahan na kita baby. Umiling ito na napasmakis pa sa mga labi ko na ikinatigil ko. I'll be quick baby. Just stay here. Pagtitinginan ka na naman doon. Baka makadukot ako ng mga nangungutitap ng mga mata sa loob. Napabungis-ngis akong pinisilang tungkay ng ilong nito na ikinatawa na rin ito. Napasunod na lamang ako ng tingin dito nang pumasok sa convenience store na napapailing. Come baby. Napaka-possessive ha? Dinaig mo pa ako. Charles' personal voice. Nangingiti kong pinagmamasdan si Charles na nahihimbing na nakaunan sa lap ko habang nakahiga dito sa park na tinabingan lang namin ng cover ang pinuwastuhan sa lilim ng mga nakahilarang pine trees dito. May mangilan-ngilan din pamilya dito na katulad namin ni Charles ay nagko-quality time sa isa't isa. Napahaplos ako sa ibabang labi nito na bahagya pang nakaawang. Ang sarap niyang pagmastang payapa na natutulog habang hawak ng mahigpit ang isang kamay ko na tila natatakot na mabitawan ako. Maingat ko ibinaba ang ulo nito mula sa pagkakaunan sa lap ko at nahiga patagili dito. Nakakatangay ng antok ang ambience ng lugar. Tahimik at napakalamig ng ihip ng hangin. Idagdag pa na wala ang mga baliw na kaibigan ko na ang lakas makasira ng moment namin ng baby ko. Thanks baby. Cuddling with you is one of the best moment of my life. Napangiti ako sa isinaad nito sa pag-unan ko sa braso at pagsumiksik sa dibdib nito. Tumagili din ito na mas ikinulong ako sa bisig nito na kay tigas at kay init na kay sarap magpakulong. Cuddle lang? Paano yung kiss baby? Nangingiting tanong ko. Napapahaplos naman ito sa buhok ko na panay ang halik sa ulo ko. Of course, even your kisses baby. I love them so much. Nakaka-addict nga eh. Mahina't inaantok nitong sagot na lalo kong ikinangiti. Paano yung romance, baby? Ungod ko pa na napapahagikik. Mahina naman itong natawa at pinisil ako sa bewang. Silly. Oo na, kasali yun syempre. Natatawang sagot nito. Baby, paano yung sex? Natigilan nito sa paghaplos sa likod ko at dinig ko ang paglunok nito. Napatunghay ako dito nakitang nakamulat na at pinamumulahan. Napangisi akong sinadyang iawa ang mga labi na malagkit itong tinititigan sa mga matang kitang apektado. Palipat-lipat ito ng tingin sa mga mata at labi ko na dahan-dahan kong inilapit lalo. Baby naman, ang bibig mo, ang bulgar mo. Mahinang saad nito na napapalunok. Napapikit naman ako at bahagyang napatingala. Nangingisi na lamang ako sa isip-isip dahil ramdam kong napapisil ito sa bewang ko na napapalunok. Tom, Charles, napanaginipan kita kagabi, baby. You're so hot and wild in my dreams. Paanas ko sa malanding tono na napahagod sa lalamunan at pasimple na inilihis ang strap ng dress ko. Ang pili talaga. Reklamo nito na ikinahagikhi ko. Napabangon kami na biglang bumuhos ang malakas na ulan. Shit, tara baby. Akay nito na hinila ang kumot na ginawa naming cover na itinalakbong nito sa amin habang patakbong nagtungo sa kinaroroonan ng kotse. Nangingiti na lang ako sa pagiging gentleman nito at hindi mapigilang kiligin habang magkasabay kaming patakbo at nakasilong sa cover na hawak nitong parang payong namin. Napakagwapo niya kahit naka-side view lang siya sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay parang nag-slow motion ang paligid sa aming dalawa. Sakay baby, ingat. Anito na inaalalayan pa ang ulo ko na hindi mauntog sa bubong ng kotse. Mabilis din itong isinara nang makaupo na ako ng maayos bago umikot sa driver's side. Ay, okay ka lang baby? Baling nito na nagtatanggal na ng botones ng polo nito. Yeah. I'm always okay every time that I'm with you, Charles. Napalunok ito at napalingon at natigilan sa pagbaklas ng botones ng suot nito kaya dumukwang na ako at itinuloy ang ginagawa nito.
baby. Paanas nito nang tuluyan ko nang natanggal dito ang polo at tanging sando na lamang ang natira. I love you, Charles. Kita ang pagkinang ng mga mata nito na unti-unting napangiti at hinaplos ako sa pisngi na matiim na nakatitig sa mga mata ko. I love you more, Kate. I love you more than before. Magdidilim na nang makabalik kami ni Charles ng kondo ko. Gusto ko man patuloyin na muna ito pero baka may nakaaligid kina Lance o Hannah sa malapit at mahuli pa kami ng baby ko. I love you, baby. Drive safe, ha? Napangiti itong muling sumiil sa mga labi ko na ikinangiti ko at mas pinalalim ang halik namin. Sige na, baby. It's getting late. Putol nito. Natatawa ito nang mapanguso ako't umuungot na isang round pa na malugod naman itong pinaunlakan. Pasok na, baby. I love you. Good night. Anito na mariing humalik sa noo ko. Mukhang mas gusto pa niyang sa noo niya ako, mariing hinahalikan na ibang-iba ang sarap na dulot sa puso ko. Good night, baby. Call me once you arrive home, Paglalambing kong ikinangiti at tango nito. Yeah, I will, baby. Napaplos ako sa pisngi nito na matamang na tinititigan na nangingislap niyang mga mata. Baka sa mga mata nito na sobrang saya nito, tulad ko. Mariin din akong humalik sa noo, pisngi, tungki ng ilong, baba at mga labi nito na napapahagikik. I love you, Charles. I love you more, Kate. Mahigpit akong yumakap dito. Dream of me, baby, ha? Paglalambing ko, naiiling naman itong tumango. I will, baby. Pagsang-ayon nito, napasmakis pa ako dito ng ilang beses bago bumaba ng kotse nito na malapad ang pagkakangiti. Napakaway ako dito habang hinahatid tanaw ang kotse nitong palayo na sa binabaan ko, sarap ng condominium building namin. Nang mawala na ito sa paningin ko, ay saka lang ako tumawid ng pedestrian lane na may matamis na ngiti sa mga labi. Tumuloy na ako ng banyo, pagpasok ng unit ko, para makapagpahinga na rin. Maaga pa ako bukas sa opisina para sa mga approval ko sa presentation nila sa team building naming magaganap sa weekend. Nakarobe lang ako lumabas ng banyo na nagpupunas ng mahaba kong buhok nang tumunog ang doorbell ko. Napatingin ako sa wristwatch ko at pasado 10:00 na rin ng gabi. Napakunot-no ako. Sino naman kaya ang dadalaw sa akin ng ganitong oras? Napahinga ako ng malalim at maingat bawat hakbang na tinungo ang pinto. Pinakaramdaman ko muna ang nasa labas nang muli itong mag-doorbell ng sunod-sunod. Naiiling na lamang ako na pinagbuksan ang mga ito dahil nakatitiyak akong ang mga siraulong kaibigan ko ang nasa labas at hindi nga ako nagkamali. What took you so long, Buddy? Napataas kilay ako sa pagsusungit ni Leia na siyang nagpatiuna pang pumasok. Isa-isa naman akong tinapik ng 4. Panghuli, si Jessica na umakbay sa akin. Problema ng babaeng yun? Nguso ko kay Leia nakabusangot at halos hindi maipinta ang magandang mukha sa pagkakalukot. Jealous, Buddy? Bulong nito habang palapit kami ng sala kung saan naupo ang mga ito at kasalukuyan ng inaayos sa center table ko. Ni Danica ang mga dala nilang soju at samgyup. Dinampot din ni Erica ang remote ng flat screen TV ko at naghanap sa Netflix ng movie. Stop! Pigil ni Karen dito nang mapadaan sa palabas na Hollywood film na horror. Hills with Eyes. Napangiwi kami dito dahil alam naman naming mahilig sa Karen sa horror movies like Katayan, labasan ng laman loob, putulan ng parte ng katawan at kung ano-ano pa. Strong body, karneng pulutan, nakakadiri naman ang napili mo. Reklamo pa ni Erica nang inisian lang ni Karen. Naupo na rin kami ni Jessica na nakitikim sa pulutang nakain. How's your day, Buddy? Mukhang dinukot mo na naman si Monterde ah. Natatawang tudyo ni Danica na ikinangisi ko kaya nagkatinginan ang mga ito na binato ako ng throw pillow sa muka. Ako kayang dinukot niya. Ngising asong saad ko kaya nabatukan ako na Jessica at Danica na katabi ko na ikinatawa ko. Huwag kami del mundo. As if hindi namin alam kung sino naghahabol sa inyong dalawa ni Monterde.
Ani Leia nang dinampot ang isang bote ng soju at direktang tinungga.